At ayan mga ka-crypto, mainit-init po na pinag-uusapan ngayon ng buong crypto community ang sunod-sunod na magagandang balita na umiikot kay XRP. Lalo na ang pag-akit nito ng seryosong atensyon mula sa mga pangunahing analyst at market observers. Ayon po sa impormasyong ibinahagi ng isang kilalang crypto commentator dito na nakilala po bilang si Digital Asset Investor. Ayan po siya. Ayan. Siya na rin po ay sikat na crypto asset manager sa Bitwise. At siya po ay opisyal na nagbigay ng isang strong buy rating kay XRP. Yan, sabi nga niya dito, XRP is strong buy rating and positive 40% would be no shocker. Ang nasabing mataas na rating ay nakahanay po kasama ang 12 buy ratings at 11 strong buys mula sa iba pang mga independent analyst. Sa kabila nito, nagbahagi rin ang commentator ng kanyang personal na pananaw sa pamamagitan ng pagsasabing naniniwala siya na si XRP ay isang magandang bilhin noong mga panahong nasa pinakamasamang yugto ang bear market. Bagamat idinagdag niya na minsan ay mas pinipili niyang maging maingat kapag nagsisimula ng maglabasan ang mga ganitong klaseng malalakas na recommendation. Ayan. Ito po yung kanyang sinabi dito, when you start seeing strong buys, that's when I don't buy. Ang para sa akin, ang ganitong klaseng disiplina sa pagpili ng tamang pasukin o entry sa market ay napakahalaga upang hindi po basta-basta magpadala sa emosyon. Ang suporta mula sa mga institution tulad po ng Bitwise ay nagpapakita lamang na ang tingin ng mga eksperto sa pangmatagalang halaga ng asset ay patuloy po na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ngayon ay paano ba tinitingnan ni Stephen Makler dito ang inaasahang 40% price move? Bukod sa mga rating mula sa Bitwise, isa pang mabigat na pahayag ang nagmula kay Stephen Makler ng Canary Capital. Patungkol po yan sa naging galaw ng presyo ng XRP kamakailan lamang. Ayon po kay Makler, hindi raw nakakagulat na si XRP ay umakyat ng 40% o 40% sa loob lamang ng ilang araw. At idinagdag pa niya na hindi rin siya magugulat kung makakita tayo ng isa pang 40% na paggalaw sa unang bahagi ng taong 2027 o next year po yan. Yan, sabi niya dito, it really is no shocker that XRP has gone up 40% in the last few days. Tapos dagdag niya rito, wouldn't surprise me if we see another 40% in early 2027. Bagamat nagbigay po ng ganitong pahayag itong si Makler, nagpahayag naman ng bahagyang pagtutol ang digital investor kung saan ay sinabi po niya na ang naturang paggalaw ay posibleng mangyari na ngayong taong 2026. Sinusuportahan din ito ng mga datos mula po sa Pulley Market. Ayan, Pulley Market na nagpapakita ng humigit kumulang 51%. Yan, or 51% na, yan, 51% ng mga kalahok o participants ang umaasa na aabot po sa XRP sa $2 o $2 bago po matapos ang December 31, 2026. Habang ang iba naman ay mas mataas pang inaasahan na aabot hanggang $7. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay ang pagkakaiba ng mga prediction sa pagitan ng mga eksperto ay normal lamang po sa pabago-bagong mundo ng crypto.
Ang mahalaga ay nakikita natin ang unti-unting pagbabalik ng tiwala at sigla mula sa mga taong nag-aaral ng takbo ng ekonomiya. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang impluwensya ng $50 billion valuation ng Ripple? Isang malaking bahagi rin ng buong kwento ang pagkilala sa halaga ng kumpanyang nagpapatakbo sa likod ng technology. Sa opisyal na rangko ng mga pinakamahalagang pribadong fintech company sa buong mundo ngayong taong 2026, ang Ripple ay nakapwesto sa ika-4 na hanay na may kahangahangang valuation na umabot po sa $50 bilyong. Ang tanging mga kumpanya lamang na nangunguna sa kanila ay ang Stripe, Revolut, at ang Ant Group na naglalagay kay Ripple sa isang eksklusibong grupo ng mga global giants sa finance. Ang ganitong katayuan sa industriya ay nagbibigay po ng karagdagang bigat sa kredibilidad ng buong ecosystem. Ang aking opinion po dito ay ang pagkakaroon ng napakalaking market valuation ay nagpapakita na hindi lamang ito basta isang simpleng project, kundi isang lehitimong negosyo na kinikilala sa buong daigdig. Ang lakas ng kumpanya ay kadalasang nagsisilbing tulay upang mas madaling tanggapin ng mga traditional na institution ang mga serbisyo at technology nito. At ngayon ay ano naman ang ipinapakita ng on-chain data tungkol sa accumulation. Hindi lamang sa mga opinyon ng analyst na kasalalay ang magandang pananaw sa market, kundi pati na rin sa mga matibay na on-chain data na sumusuporta rito. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang bilang ng mga nagmamay-ari o receiving addresses na tumatanggap ng XRP ay lumukso ng 678% o 698% na sinabayan pa ng 3 sunod-sunod na araw ng record na dami ng transaction sa Bitwise XRP ETF. Inilarawan ito ng digital asset investor bilang isang malinaw na senyales ng totoong accumulation ng mga asset. Ang ganitong uri ng aktibidad ay nagpapatunay na maraming investors ang tahimik na nagdaragdag ng kanilang mga hawak habang abala ang iba sa pagbabantay ng presyo. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ko ng pagsasama-sama ng malalakas na institutional na rating, mataas na aktibidad sa blockchain, at ang patuloy na pag-unlad ng mga regulasyon ay lumilikha ng isang napakagandang pundasyon para sa hinaharap. Ang pagbabantay sa mga mahalagang detalyeng ito ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw kung saan po patungo ang buong industriya ngayong taong 2026. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan po ninyo ang panunood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na po panoorin ang recommended video natin dito.